Hello, hello, Gemini Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong monthly reading for January 2026. So ano pa naghihintay sa inyo sa unang buwan ng taon? We'll see, we'll see. Inhale and exhale, Spirit Guide, Holy Spirit. Ibigay po natin kay Gemini ang mga mensaheng dapat nilang malaman this month. At the center, meron po kayong the Six of Pentacles. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Death card, yes. In the area of what you need, you have the Eight of Pentacles. In the area of what's affecting your current energy, you have the Four of Wands, beautiful. In the area of your near future, you have the Knight of Wands. In the area of your challenge for the month, meron po kayong Page of Wands. In the area of your fortune, meron po kayong King of Swords, beautiful. In your divine messages, Eight of Pentacles. At ang outcome nyo po for the month, ito po yun. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, mga Gemini, thank you po muna sa mga donations po ninyo. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads, nako, malaking bagay po yan para po sa support nyo sa akin every time na meron tayong libreng reading for Gemini dito sa ating channel. Thank you rin po sa mga nagla-like at saka po sa mga nagko-comment sa bawat videos natin. Malaking tulong din po yan. So, at the background of your reading, you have the Tower card. This is divine changes, okay? May mga bagay siguro sa buhay mo ngayon, Gemini, na pilit mong kinokontrol or pilit mong kinikip sa buhay mo kahit na alam mong dapat nang bitawan. May mga ganyan ka eh. And your spirit guides are telling you, let it happen. Kung aalis yung isa, hayaan mo. Kung mababago yung isang bagay, hayaan mo mabago. Huwag mo ipilit yung mga bagay na kinakatakot mo because you're controlling things. Sabi dito, kapag hinayaan mong umandar ang lahat-lahat, doon mo makikita yung totoong para sa'yo at kung ano yung mga nakahantad for you. Okay, so let things flow, let things change because that is inevitable at dapat daw yung mangyari. Pero huwag ka mag-alala, hindi ka naman papabayaan eh. Kaya lang kailangan talagang mag-reshape, mag-upgrade kumbaga kung ano man yung mga changes sa life mo. Okay? Bigyan kita ng card of the month, understanding. Yes, understanding is the key to deep connections. So, kailangan maunawaan mo kung ano yung mga nagbabago. Kung ano yung mga kailangan mong i-upgrade sa buhay para magkaroon ka talaga ng mas fine-tuning na direksyon, kumbaga. So, kailangan malalim this month ang ating pangunawa, especially nagsisimula tayo sa buwan na ito, di ba? Especially sa taon na ito. Ito yung panimulaan natin. So, let's start this year with understanding and deep appreciation of what's coming for us. Okay? In your center, meron po kayong the Six of Pentacles. Panahon to, Gemini, para i-re-evaluate mo yung mga bagay na binibigay mo. For example, sa trabaho, sa career, sa negosyo, no? Marami kang binibigay, marami kang pinupush, no? And you need to realize, teka, ito bang ini-investan ko ng emosyon, ng pera, ng trabaho? Nababalik ba sa akin? May napapala ba ako? May nahihita ba ako? Kasi kailangan mong tignan yan eh, para malaman mo kung nagsasayang ka ba ng oras sa isang bagay. At kung ito bang bagay na ito na pinaglalaanan ko ng oras, atensyon, pagmamahal, ay distraction sa akin na nagpapalayo sa aking totoong goals. Kailangan mong tignan yan. So that, ang makip mo lang sa life mo, yung mga valuable, yung talagang worth it na paglaanan ng oras, pera, pagmamahal, affection, effort. Ano? Yun ang kailangan tingnan natin this month. The Six of Pentacles, i-clarify natin. So Gemini, since ito po ay monthly reading, ano po yung nilook forward mo this January na maganap? Ano yung ina-anticipate mo na mangyari? I-comment mo yan sa baba, it will come true. Okay? I-manifest natin yan. Six of Pentacles. The Ten of Pentacles. Yes. It's all about you focusing sa long term. Yun daw kailangan mong atupagin ngayong January. Na hindi mo na daw dapat bigyan pa ng buhay, atensyon, yung mga bagay na temporary lang. At kailangan mo unahin yung pangmatagalan. Halimbawa, ipon,
permanenteng trabaho, negosyo, mga kapatid, mga anak, no? Kung ano talaga yung mga tao o bagay o pangarap na talagang alam mong tatagal sa'yo at pwede mo i-keep for a very long time. And yung others na ibang panggulo, dapat matutunan mo daw na i-let go yan. Kasi mahihirapan kang pagsabay-sabayan, lalo't higit marirealize mo na, ay, ba't ba ako nagsiyang ng oras doon? Eh, hindi naman pala tatagal. Dito pala dapat ako mag-focus. Ganyan. But for some of you, sa ibang Gemini dyan, nakita ko na meron kang parang family mana na parang ibibigay na sa'yo this month. No, parang ganon. So, nakita ko dito na maayos na yung mga issue about properties, about hatian sa mga gamit or matagal nang nabinbin. Pero ngayon parang ipagkakaloob na sa'yo eh. Parang ito na yung time mo to really have yung talagang para sa'yo. No? So, congrats po. Very, very specific yun for a certain Gemini dyan. In the area of what you need to focus on, you have the Death card. You need to focus on the changes, okay? Sa pagbabago mo at pagbabago ng buhay sa paligid mo. Hindi pwedeng umaandar ang mundo tapos ikaw ganyan ka pa din. You need to keep up with the times. Halimbawa, sa trabaho, bigla-bigla sabi ng boss mo, ang pasok niyo na daw 8 a.m. No? Dati pumapasok ka ng 12 noon. Example lang. Eh ngayon napaaga, di ba? So you need to change your routine. You need to transform into something better na makakatulong doon sa pagbabago sa schedule mo. Parang ganyan. So kailangan mo sumabay. Kailangan mo mag-adjust. Kailangan mo i-level up yung ginagawa mo para sumwak doon sa mga pagbabago. Okay? Halimbawa din, nagbago yung department na pupuntahan mo o kaya may pagbabago sa bahay. You need to really be active and be accepting pagdating sa mga nagbabago. Kasi minsan wala ka naman magagawa eh. And you just have to really embrace the change. Makakabuti rin sa'yo yan. Okay? The Death card, clarify natin. So, Gemini, kamusta ka? Especially ngayong pagpasok ng bagong taon. Maaring mapanood mo to on Christmas Day or Christmas Eve, no? So, congrats po. And congrats. Merry Christmas. And yes, congrats kasi new Pasko experience ito, di ba? With family. Nakalagpas ka ng isang buong taon ulit, no? So, congrats and celebrate it with happiness and with sobrang pasasalamat sa Diyos. Okay? Saan po kayo mag-spend ng Christmas? And ano yung mga balak mo this New Year? Comment down below. Death cards being clarified by the Magician card. Yes, kayang-kaya mo daw. Huwag ka matakot na mag-transform. Huwag ka matakot na mag-adjust at talagang mag-evolve sa kinakailangan, no? Marami siguro sa inyo nag-iisip, kaya ko ba? Magagawa ko ba? Yes, kaya mo. You have the power. You have the ability. And doable naman daw ito. Huwag mo daw isipin na hindi mo to magagawa kasi ready ka na daw eh. Ready ka na to take action. So ngayon, kung gusto mo talagang magbago yung kapalaran mo pagdating sa mga long-term gains, kailangan talaga iniisip mo kung ano yung mga pagbabagong kailangan mo din gawin. And kailangan talaga handa tayo to take action on it. Kasi kayang-kaya naman siya. Hindi naman to parang sobrang hirap or sobrang nakakatakot kasi doable eh. You have the Magician card here. Ibig sabihin, kaya mo tong i-manifest na maganap sa reality mo. So, now is the right time for you to take action at buhisiing mabuti kung ano yung mga bagay na dapat iputulin, tapusin, i-evolve. Okay? In the area of what you need, you have the Eight of Pentacles. Si Eight of Pentacles, sabi dito, you need to parang upgrade your way of working. Meron kang inaasikaso ngayon sa trabaho, sa negosyo, or project na sinasabi ng yung spirit guides, teka, parang kailangan natin mag-level up. Kailangan natin mag-aral mabuti, buhisiing mabuti yung ginagawa natin. Mas makatulong daw kung updated ka or meron kang, sabi dito dapat daw matuto ka rin makinig kung halimbawa yung ginagawa mo ay outdated na or kailangan na ng makabagong atake, no? Kasi nakita ko dito na sometimes marami sa inyo ay na-stuck na doon sa nakasanayang sistema. So ngayon sabi dito, kailangan nating matuto pa
Marami namang learning materials online sa YouTube, no, na makakatulong sa'yo para mapabuti mo yung skills mo. But nevertheless, this month, kailangan natin maging masipag para sa ikakaunlad ng ating skills, ng ating trabaho, ng ating karera. So, ito yung buwan ng pagkayod mo, Gemini, because marami kang iniisip na long term. Marami kang iniisip na kailangan tumagal to, kailangan permanente to, kailangan meron ako mahihita dito. Kaya kailangan mo talagang maglaan ng maraming effort. And in doing so, kailangan daw para ka ring sponge. Alam mo yung sponge, di ba parang pag sumisip-sip siya ng tubig, dapat ganun ka rin this time. Marunong ka mag-absorb ng maraming information na makatulong sa'yo. Okay? Clarify natin siya. Eight of Pentacles being clarified by the Nine of Wands. Yes, wow. Kailangan daw nating huwag mag-quit, huwag bumitaw sa mga bagay na pinaghihirapan natin. Alam ko na minsan nakakaramdam ka na ng gusto mo na mag-give up, gusto mo nang tumigil, gusto mo nang um, bumitaw kasi parang walang nangyayari, no? Pero nakita ko dito, ang pinaghihirapan mo may magandang patutunguhan eh. Parang konting push pa daw eh. Meron sa inyo na ang tagal-tagal nang ginagawa ito, tapos parang gusto mo nang bumitaw, pero sabi dito malapit na eh. Konti na lang eh. Maabot mo na yung pinaghihirapan mo eh. So, very good sign ito sa'yo, Gemini, na wag mo daw sukuan. Ilaban mo pa kasi malapit ka na dun sa mastery or magandang resulta ng pinagpapaguran mo ngayon. Okay? So, take that into your heart and mind na kailangan kapitan mo pa yung pinaghihirapan mo kasi nasa dulo ka na. Kumbaga, konting kembot na lang kuha mo na siya. Okay? Napakaganda nito for you. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Four of Wands. Si Four of Wands, nakita ko dito, may mga pinaghahandaan ka. May pinag-iipunan ka ba, Gemini? For example, kasal, pambili ng bahay, bibili ka ba ng property, o kaya meron kayong binyagan sa pamilya na kailangan talaga ng malaking ipon because celebration ito, no? Maraming kailangang gastusan. O kaya sa bahay, baka may pinapaayos ka, may pinapaaral ka ba ngayon? Or kailangan gastusan na talagang doon mo kailangang ilihis lahat ng finances mo para ma-supply ito, no? So, nakita ko dito na malaki ang chance mo to reach this goal or milestone, no? Some of you parang balak magtayo ng negosyo kasi bigla ko nakita parang ribbon cutting. So, you need to really put a lot of effort, time, expertise, at saka a seriousness sa mga gagawin mong goal. Kasi pang matagalan tong nakita ko. Talaga namang mapapakinabangan mo to ng long term. Ngayon, hanggang sa siguro mag-aasawa ka or pa nagkaapo, eto talaga yung pagkakaabalahan mo ng permanente. Okay? Kaya kung ano man tong nire-reach mo na goal, kailangan daw ikaw ay may undivided na attention. Hindi pwedeng paiba-ibang gagawin. Hindi pwedeng lumilihis ang landas or nadidistract ka sa maraming bagay. Kailangan daw talaga ilaan natin dito yung mga karapat-dapat. For example, ngayong buwan na ito, ikaw ay nag-iisip na, okay, siguro yung rest of my sweldo, ilalapat ko na lang dito sa pinag-iipunan ko, mga ganyan. So, malaking effort dito ang kailangan mo ibigay para matupad yung finish line energy mo, okay? Gemini, you have the Two of Wands. Yes, binibigyan po kayo ng paalala, Gemini, ng yung spirit guides na kung may balak kang tawirin na goal or milestone, make sure daw na ito ay crystal clear plan. Pinag-isipang mabuti. Kasi marami sa atin hindi nag-iisip mabuti pagdating sa goal. Tapos magugulat siya na, ay, ganun pala. Ay, kailangan pala to. Ay, ganun pala kahirap. Nagugulat ka because hindi mo hinanda ang sarili mo. Kulang sa research, kulang sa pag-intindi sa mga kinakailangan para maabot yun. Pero dito bilang paalala, panahon na talaga para kalkalin mo yung mga bagay na dapat mong malaman pertaining to your goal. Para kung ano man ang mangyari along the way, may pantapal kang solusyon. Kasi napag-aralan mo na siya eh. Pero dito, malaking bagay din sa'yo, Gemini, na kumawala ka na sa comfort zone mo. Kaya hindi ka makaabot-abot dito kasi nasa playing safe area ka pa din. Kumbaga, may pangarap ka, pero wala kang bold move na ginagawa para maabot siya. So, ngayon sabi ng yung spirit guides, maupo muna tayo, magplanong mabuti, kailangan konkreto, para dire-diretso tayo dito.
Para pag humakbang ka na solve na yung plano mo. Okay? In your near future, meron po kayong the Knight of Wands. Si Knight of Wands, sinasabi na yung spirit guides na may darating sa yung good news. Okay? Ang tabayanan mo sa text, chat, email mo, 12 days, 12 weeks, or 12 months, sabi na yung spirit guides, ito yung magandang balitang darating na sobrang magpapa-excite sa'yo. Parang, yes, yes, nakuha ko din. Hala, anong gagawin ko? So, sobrang excited, naghalo-halo na yung emosyon. Pero dito sabi, use your passion, use your heart para ma-in love ka dito sa bagong darating. Para magawa mo yung kinakailangan so that bumalik sa'yo, ma-reciprocate yung effort na binibigay mo at makuha mo yung magandang blessing pabalik. Okay? So sabi dito, huwag ka matakot, huwag ka mailang. Maging adventurer ka naman this time, no? Sumugal ka naman. And kapag kumatok sa pintuan mo ang pagkakataon, grab it and enjoy the process. Okay? Knight of Wands being clarified by the Temperance card. Yes, Temperance card, Archangel Michael is giving you protection this time. So congrats po. Sabi dito, kung ano man tong papasukin mong bagong bagay na talaga namang go signal ito, na i-enjoy mo, sobra magiging busy ka this upcoming year, kinakailangan daw dyan ng tiyaga, ha? Saka pasensya. Hindi pwedeng instant ang lahat. Kailangan to pinag-aaralan, willing ka to learn, and then willing ka to give effort every single day. Kasi ito ay nagsasabi ng matyagang paghihintay para sa mga bagay na binubuo mo. Hindi pwedeng bara-bara lang or iniisip mo na pag kumilos ka today, bukas nandiyan na yung resulta. No. It's all about accumulated effort na talagang magbibigay sa'yo ng garantiya. Sabi dito, kailangan panatilihin mo yung balanse ng buhay mo sa family, sa friends, no? Kailangan understanding and also kailangan maintindihan ka rin nila na ito na yung drive mo, ito na yung purpose mo kumbaga at handa kang maghintay kahit gaano katagal matapos lang to or makreate lang to for you. Nandito yung dedication, nandito yung kahandaan ng katawan at isip para magwagi ka sa laban na ito. Okay? In your challenge, meron po kayong soul mirrors and heal through art. Sabi dito, huwag mong ipakita sa ibang tao yung mga bagay na ayaw mong ginagawa nila sa'yo. Ano ibig sabihin yan? Example, sa isang trabaho, lahat na lang ng papeles sa'yo binigay. So, hinahayaan mo silang maliitin ka or abusuhin ka dahil pinapakita mo ganun din. So, make sure na ini-impose mo, pinapakita mo sa kanila na, huy, ayoko nang inaabuso nyo ko pagdating sa aking kabaitan. Kunin nyo yung mga papeles nyo, kayo tumapos niyan. Ganyan. Make sure na ikaw ay reflection ng mga bagay-bagay na gusto mong ginagawa sa'yo. Kung ayaw mong may taong nagsisinungaling sa'yo, huwag ka rin magsisinungaling. Parang ganon. Okay? You have healing through art. Sabi dito, para mawala yung mga frustrations mo, galit mo, pagkapagod mo, maglaan ka daw ng time for art. Example, Zumba, kanta-kanta, sayaw-sayaw, kung ano yung outlet mo na doon mo mararamdaman na hindi ka ganoon ka-busy. Parang binabalanse kasi nun yung hirap mo sa work and also yung recreational. So make sure na kapag nagagalit, nabubwisit, pagod na pagod, maghanap ka ng isang hobby na talaga namang makatulong sa'yo para doon mo ibuhos lahat ng naramdaman mo. Okay? In your challenge, meron po kayong page of wands. Sabi dito, parang takot kang mag-try. May darating na bagong opportunity or blessing, pero parang ayaw mong kunin. Dahil nahatakot ka kung kaya ko ba to, kung applicable ba sa akin to, ito ba talaga ang gusto ko, marami kang questions. And yan ay nag-uugat sa mga takot, sa mga alinlangan. Siyempre, things are unknown to you. Marami ka pang unclear things na nararamdaman. Pero sabi dito, listen to your intuition. Huwag mo daw sayangin yung pagkakataon at lumaban ka naman. Huwag laging paatras, huwag laging susuko, huwag laging mag-back out, no? Because pag nag-back out ka lagi dahil lang sa mga takot mo, sayang ang lahat. Okay? Binibigyan ka na ng opportunity. Grab it while it's there. Maging adventurous ka, maging ano ka, yung parang go-getter, no? Try lang ng try. Sumubok ka ng mga pagkakataon. Huwag mo limitahan ang mundo mo sa maliit mong galawan because may malaking naghihintay para sa'yo na magpapayabong ng buhay mo sooner or later. Okay? Page of Wands is being clarified by
The Star card. Yes, don't lose hope when it comes to your dreams. Kung meron ka daw pangarap na gustong matupad at talagang gusto mong iangat ang antas ng buhay ng pamilya mo at sa'yo, kailangan talaga bukas ka para sa mga pagkakataon. Kasi baka mamaya yung pagkakataong hinihintay mo, iba pala itsura niya. Ito pala ang itsura niya. So, baka mahindian mo, sayang, di ba? So, be thankful, be grateful, fight lang, and also believe in yourself, believe in your dreams. Okay? In your fortune, meron po kayong finding sanctuary. Kailangan daw talaga ay ah, makipag-engage ka sa mga taong tinuturing mong pamilya, sa mga taong nagpapalakas ng loob mo na hindi ka i-judge, hindi ka huhusgahan. They are your family. And lagi ka daw doon pumunta para makaramdam ka ng normalcy, makaramdam ka na you belong there, at saka parang you feel ka na safe, parang ganon. You also have stepping into power, you are strong beyond measure. Yes, akala mo mahina ka, akala mo di mo kaya, pero kayang-kaya mo yan. You have the magician card here. You can create things out of nothing. And you can succeed dahil may tiwala ka sa sarili mo. In your fortune, meron po kayong the King of Swords. Si King of Swords, nakita ko dito, makakabuo ka na ng isang solid na plano. Kung nitong nakaraang linggo, nakaraang buwan, hirap na hirap ka mag-decide or pag-usapan man lang. Pero ngayon, napakatapang mo na. Sabi mo, ready na ako to fix this. Ready na ako to take action on it. Mag-isip tayo ng paraan, ganyan, ganyan, ganyan. So talagang nagiging bukas ng isip mo. Alam mo na kung ano yung mga responsibilidad at mga bagay na dapat panindigan. Kaya kung nire-require na mag-decide ka, nakita ko dito, tatanggapin mo to ng maluwag. Kasi alam mong kailangan na. Okay? The King of Swords, paki-clarify Holy Spirit, Spirit Guides. Oops, tumapon. Yes, the Ten of Cups. Now, nakita ko dito, you're making a move for total happiness of the family. Meron sa inyo dahil sa galing mo, natanggap sa trabaho, natanggap sa interview. So, meron ka ng talagang family celebration coming up for you. Meron sa inyo, nakikita ko, I don't know why, nakapasa sa exam. May makakapasa sa exam and then sobrang saya ng pamilya kasi eto na yung start mo. Eto na yun. Eto na yung start mo for something better kaya ginagalingan mo. Nakita ko dito na bawat intention mo ay para sa pamilya. Napakalinaw niyan sa'yo. Kaya ngayon sinasabi na yung spirit guides, kailangan everything, every day, ay malinaw sa'yo ang purpose para hindi ka maligaw at matupad mo yung pangarap mo for you and your family. Okay? I-claim mo to. Claim. It will be yours. In your divine messages, meron po kayong it's time to release negativity. O, pakawalan mo na daw ang negativity, hindi makakatulong sa iyo yan, lalo ka lang pinapalubog niyan sa kumunoy. You also have believe in the impossible. Yes, maniwala ka daw sa mga imposible at lahat yan ay maaabot mo. Kaya mo. Kasi kapag iniisip mo lagi yung mga imposible, lalo kang hindi makakakilos. Okay? So think positive, believe in yourself. You can make it. Okay? In your divine messages, you have the Eight of Cups. Napakalinaw po ng payo sa inyo. Sabi na yung spirit guides, bitawan mo or iwanan mo yung mga bagay, tao o lugar na nagpapa-feel sa'yo na mahina ka or malungkot ka. Maging matapang ka na umalis sa isang sitwasyon, sa isang lugar o sa isang ugnayan na alam mong toxicity lamang ang dala sa'yo. Okay? You need to honor that to yourself. With the eclipse here, naririnig ko na meron ka kasing na-realize, meron ka kasing na-figure out na parang, hi, hindi na pala ako masaya now. Ay, ayoko na pala dyan. So, itong realization mo ang magdadala sa'yo sa magandang andar or bold decision to walk away and find your happiness. Find what's working for you and find what's best for you. So, wag mong katakutan na umalis. Wag kang mahiya or matakot sa judgment ng iba. Kasi ang pangarap mo ay pangarap mo. At ikaw lang ang makakapagbigay talaga ng total happiness to yourself kapag sinunod mo ang puso mo. Okay? The Eight of Cups being clarified by the Page of Cups. Yes, kailangan talaga nakafocus tayo. Undivided focus at nananalig ka na makukuha mo. Walang duda, walang kaba, walang alinlangan. It is yours, kumbaga. So kung na-realize mo bigla na hindi na pala to para sa akin, na I need to move out na or I need to start now. With a Page of Cups here, sabi dito, yung dedikasyon at motivation mo sa puso mo, malayo ang mararating yan. Okay? Napakaganda for you. Importante rin dito, Gemini, focus ka ha. Huwag mawawala ang focus mo para hindi ka malihis.
Ang outcome mo ito, but first bigyan muna kita ng fortune cards. You have March. O Gemini, meron ba kayong special occasion sa March? Halimbawa, birthday ni kapatid, birthday ni pinsan, or anniversary sa trabaho. Kung yes po, ibig sabihin this reading is for you. Pero kung hindi naman, may milestone daw po kayo sa Marso. Congrats po. You also have will, indecisiveness, allowing your life to rumble aimlessly. Wow, kailangan talaga ng focus at saka bullseye na pananaw pagdating sa goal mo. Baka kasi maraming distraction sa paligid, mawalan ka ng gana, no? So make sure na ikaw ay alam mo yung pinaprioritize mo. You have cracked cup, dissatisfaction with life. Yes, may mga kalungkutan ka with buhay. Minsan hindi mo alam kung dapat ko pa bang ituloy, especially maraming changes. But don't worry, everything will be fine. Kapag nakapag-settled na yan, mararamdaman mo na talaga yung katiwasayan at saka panatag na buhay. Okay? You have wall, misunderstanding. Yes, wow. Understanding and misunderstanding. Kailangan talaga ngayong buwan na ito, Gemini, Gemini, ay talagang marunong ka makipag-communicate para naiintindihan ka and also hindi ka ma-misinterpret. Ang power mo this month bilang paalala ay maging matalino sa pagsasalita. Huwag iimik kapag hindi ka pa sure. Lalong huwag iimik kapag hindi ka ganun kasigurado sa nararamdaman mo. Okay? Para hindi ka mahirapan with communication with other people. In your outcome for January 2026, the Two of Swords. Yes, talagang ito ay uh, pagde-decide sa mga bagay na kailangan mo gawin. Hindi pwedeng sumusunod ka lang sa utos ng iba, sa utos sa utos nito. Kailangan ikaw mismo, bukal sa'yo itong gagawin mo. Kaya ka siguro nahihirapan because ginaguard mo yung sarili mo eh. Ayaw mo mag-fail, ayaw mo pagtawanan, ayaw mo mag-judge ka. Kaya parang nandiyan ka talaga sa playing safe area mo eh. Here with the Two of Wands. Nakita ko na sobrang komportable mo sa playing safe area mo kahit pakapos kayo minsan. So, now is the right time for you to really stand up for yourself and mamili na, mag-decide na. Pakinggan mo ang puso mo so that things will change for the better. Okay? The Two of Swords is being clarified by the Two of Cups. Wow, 2 is here. Meron ka ring 8 and 8. Sinasabi itong may abundance kang hinihintay na paparating sa buhay mo this time. Kaya ngayon, kailangan talaga makipag-usap, no? Makipag-usap, communicate, humakbang ka na, magtanong-tanong ka na, be curious, harapin ang totoo para alam mo na yung next big step mo. Hanggat daw hindi mo to kinakausap tong taong to, lalo kang mahihirapan sa pag-iisip sa kung anong dapat piliin. Nakita ko maaring best friend mo to o kapatid or kumare mo na talagang nakakaunawa sa'yo. Nakita ko dito, pagkatapos ng usap na yan, maliliwanagan ka na kung anong dapat mong gawin. Okay? So napakaganda nito para sa'yo, Gemini. Saan po kayo naka-resonate? Comment down below na reading yung messages. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages para sa mga mahal kong Gemini. Thank you po for watching hanggang dulo, Gemini. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.